Mo naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you are blessed. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ka. At tapikin mo yung sarili mo, sabihin mo, I am blessed. Pinagpala ako. Amen. So patuloy pa rin po nating pinag-aaralan ng aklat ng Revelation o aklat ng pahayag. Na kung saan ang aklat na ito ay nasa kaduluduluhan ng Bible. Ito na po yung huling sinulat dito sa Biblia. So kung mapapansin natin o makikita natin na lahat na ng simbahan ay napag-aralan na natin yung 7 church, mga kapatid. Yung 7 simbahan na nagbigay ng kapahayagan ng ating Panginoon sa buhay ni John na ginamit na kung saan doon niya ni-reveal yung lahat ng kanyang mga nakita, yung lahat ng kanyang napagmasdan sa bawat ginagawa ng simbahan doon sa 7. Hindi ko na po babanggitin kung ano-ano simbahan yon at alam ko naman na iyon ay kabisado nyo na sa tagal nating pinag-aaralan ito. Amen? Amen? Amen ba? Ano yung unang church na pinag-aralan natin? Sabi ko na nga ba, alam nyo na to eh. Amen? Yan, Philadelphia yung una. Sumunod, Ephesus, di ba? Andyan yung Thyatira, andyan yung Pergamo, di ba? No? So yan, mga kapatid. So yan po yung 7 church, no? And then, ito nga yung huling sinulat sa Bible. So sa Genesis chapter 1, the God who create naman, di ba? Yung umpisa ng sinulat sa Bible, Genesis, tapos yung huling-huling pinakasinulat, yung Revelation. So bigyan ko muna kayo ng idea. Sa Genesis chapter 1, the God who create. Siya yung nag-create, di ba? Nilalang niya yung, nag-create siya ng araw, nag-create siya ng buwan, ng dagat, yung mga hayop, di ba? Kinreate niya lahat. And then sa Revelation naman, po, the God who fulfill. Di ba? Di ba? Kung titignan natin, kinreate niya, and then pagdating sa Revelation, siya rin pala yung mag-aayos, mga kapatid. Siya rin pala yung gagawa sa huli. No? So yung Diyos po natin, bagamat nagkaroon po ng failure ang mga tao sa aklat pa lamang ng Genesis, nahulog sa kasalanan ng tao, pumasok ang kasalanan, kamatayan, si Satanas ang naghari dito sa mundo, pero hindi po papayag ang ating Panginoon. Hindi po papayag ang ating Diyos na nag-create doon sa Genesis. So, the God who fulfill, tutuparin niya, kukumpletuhin niya pa rin. No? Kukumpletuhin niya yung kanyang mga pangako, mga kapatid. At proyekto na pagsasaayos dito sa buong nilikha. At sa ating pag-aaralan ngayon, inilarawan niya yung totoong magiging buhay natin na mananampalataya. Mga kapatid, inilarawan niya yung totoong magiging buhay natin na mananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, ito palang pag-aaralan natin ngayon ay para sa mananampalataya. Para sa tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Inilarawan niya kung ano yung magiging buhay natin doon sa heavenly city. Excited na? Meron ba dito sa kongregasyon na maaaring makapagbigay kung ano yung heavenly city? Wala pa. Dahil wala pang nakakarating sa atin doon. Ni isa man. Kumbaga sa puro pag-iisip pa lang. Iniisip natin, ay maganda ron. Talagang ang galing doon, maganda sa heavenly city. So ito po yung ating pag-aaralan. Our life in the
Pag sinabi pong heavenly city, holy city, heavenly Jerusalem, ito po ay lugar ng langit ang tinutukoy po ng mga kapatid. Ibig sabihin, ito yung langit, di ba? Heavenly city, holy city, New Jerusalem. So ito po yun. Ibig sabihin, nandito yung ating Panginoon, yung ating Diyos na sinasamba. Dito yung kanyang kaharian. So ito po yung tinutukoy, mga kapatid. Ito po ay lugar ng langit, mga kapatid. Di ba? So dito pala tayo pupunta. Kung talagang ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, kung talagang tayo ba ay tunay na mananampalataya, kung tayo ba ay talagang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So gusto kasi ng ating Panginoon na hindi lamang dito sa mundo, bagamat dito sa mundo, maraming kahirapan, maraming pasakit, maraming stress, maraming depression, pero dito ipapakita niya. I-encourage niya tayo na doon sa lugar, sa Heavenly City, ay talagang napakaganda. Sabi sa Hebrew 12:22, sabi diyan, sa Heavenly City, yung mga anghel. Wow! Alam niyo po, nung ginagawa ko itong mensahe na ito ng ating Panginoon, parang kinikilabutan ako. Oh? Para bang talagang nakaka-amaze, mga kapatid. Bagamat sa Genesis, nasira yung plano ng ating Panginoon, nagkaroon ng kasalanan, nawala yung fellowship ng tao sa ating Diyos, pero pagdating pala dito, sa pahayag, siya pa rin pala yung bida. Mga kapatid, oh, siya pa rin pala yung magpupulpil, siya pa rin pala yung mag-aayos doon sa nasira ng tao. At ito ay tungkol doon sa mga mananampalataya na tayo po ngayon na mananampalataya na patuloy na nagtitiis, patuloy na nagpapagal, patuloy na ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon, patuloy na nagsasakripisyo. Ito po pala na kung saan meron pa rin po pala na katapusan yung ginagawa natin dito sa mundo. Kaya nga, nung tinitignan ko, yung bawat verse, napakaganda mga kapatid, na kung saan inilalarawan ng ating Panginoon yung tunay na buhay natin doon sa Heavenly City. At sa John 14:2 and 3, sabi diyan, kung naalala po ninyo mga kapatid, mayroong binanggit ng ating Panginoong Hesus sa John 14 na sinabi niya na sa Ama na maghahanda siya ng ating matitirhan. So naniniwala po ako na yun ang Heavenly City. Ibig palang sabihin, meron pala talaga na inihahanda ang ating Panginoon na tayo na mga mananampalataya doon sa Heavenly City. Sabi diyan at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, wow, ang galing. Praise God, hindi ka na mangungupahan. Di ba? Hindi ka natitira sa squatter. Di ba? Meron ka ng sariling matitirhan. So kung ipipicture natin mga kapatid, isipin natin, ano kaya yung matitira? Sigurado, the best to. Mas maganda pa sa kondo, mga kapatid. Di ba? Ang Diyos naman kapag nagbigay, hindi basta-basta. Yung pinaka-the best para sa atin. Di ba? So, unti-unti na nating nakukuha, no? Unti-unti na, gusto ko nang pumunta doon sa Heavenly City. Wait lang muna. Tapusin muna natin itong ating pag-aaralan. Ayoko na dito, Pastor! Katapusan na naman, malapit na naman, magbabayad na naman ako ng upa. Ayoko na dito, Pastor, maya-maya, puputulan ng mga kuryente, di ba, yung mga ganon. Ayoko na dito, Pastor, puro kahirapan na lang. Wait naman. Tingnan muna natin. Hayaan muna natin na ipakita ng Diyos yung talagang magiging
bahay natin doon. Magiging tirahan natin doon. At kung, ulitin ko kung tayo po talaga ay tunay na mananampalataya. Hindi po ito takutan, ito po ay nire-remind sa bawat. Kumbaga sa ini-encourage tayo ng ating Panginoon. Di ba? Doon sa 7 simbahan, di ba? Sabi niya, repent, magsisi na kayo, di ba? Sinabihan niyang ganon. At sa aking pagbabalik, di ba? Ang may pandinig ay makinig, di ba? So, niremind tayo doon. So, ngayon, eto na ngayon yung sinasabi niya. So, yung pala, na magkakaroon tayo ng tirahan at kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Wow! Galing talaga, di ba? Mga kapatid, ibig sabihin, maghahanda po ang ating Panginoong Hesus ng Holy City. At sa verse 3, sabi diyan, at kapag naipaghanda ko na magiging buhay natin doon sa heavenly city. Ma-enjoy natin doon ang buhay na walang hanggan. Pastor, bakit dito? Hindi ba natin na-enjoy yung buhay na walang hanggan? Dito sa lupa. Kasi nga, dito sa lupa, minsan nagpo-fall tayo, di ba? Minsan bumabaksak tayo, minsan may mga problema, minsan may mga pagsubok. Pero doon sa Heavenly City, yung buhay na walang hanggan, ma-enjoy natin. Bakit? Makakapasok talaga tayo doon sa Heavenly City. Kasi qualified ka doon sa Heavenly City. Mga kapatid, ibig sabihin, tayo pala ay doon natin mararanasan. Di ba? Yung talagang buhay na walang hanggan. Amen. Ang galing talaga. Bakit? Sabi sa Revelation 22:1-2, anong sabi diyan? Basahin ko po sa Tagalog, sundan nyo na. Ng mga tanglad, yung mga ganyan, di ba? Yung ginagamit natin. So talaga palang nakakapagpagaling. So ngayon, dito po sa verse 1 and 2, chapter 22 ng Revelation, pansinin po nating mabuti ang talatang ito, mga kapatid. Sabi diyan, sa verse 1 and 2, may mababasa tayong pure river of water of life and tree of life. Di ba diyan? Pure river of water of life, and then sabi diyan, tree of life, mga kapatid. Ibig sabihin, ilog ng tubig na nagbibigay buhay at punong kahoy na nagbibigay buhay doon po sa Heavenly City. So ano po yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Pansinin natin ang talata. So ibig sabihin, hindi po ito literal na pagkahulugan. Hindi po ito literal na pagkahulugan. Ito po ay symbolical. It is like a beautiful garden. So kung papansinin natin ang talata, sa Application Bible Commentary, ang kanilang interpretation po dito, mga kapatid, the water of life is a symbol of eternal life. Di ba? Simbolo ng buhay na walang hanggan.
Sino po yung nakakaalala? So ito po yung talagang hindi po siya literal, kundi symbol of eternal life, yung water of life. Sa Bible exposition naman, sabi diyan, commentary ni verse B, sabi diyan, the river and the tree symbolizes abundant life. Mai-enjoy ng mga ligtas. So naalala ko po, nung may kausap ang ating Panginoong Hesus na Samaritana. Amen? Sinong nakabasa? Yung babaeng Samaritana na umiigib doon sa balon. Di ba? Nabasa na ba natin? Sa Book of John, di ba? Na dumating yung ating Panginoong Hesus, yung babaeng Samaritana na yon ay umiigib ng tubig. And then, mayroon ding nabanggit ang ating Panginoong Hesus tungkol sa inuming tubig. Di ba? Sabi diyan sa John 4:14-15, ngunit ito, sabi diyan, merong tree of life, tapos merong tubig doon. So ito po iyon. Ibig palang sabihin, ito yung eternal life, mga kapatid, na sinasabi diyan. Na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hindi na muling mauuhaw. So ang tubig na yan, Revelation, verse 1 and 2, ito yung sinasabi na kung saan, sabi ko, hindi ito literal na tubig, ito ay symbolical. Na kung saan, ito talaga yung eternal life. So yan po, no? So sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mahuhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. So bagamat nagkaroon sila ng discussion ng ating Panginoong Hesus, yung babaeng Samaritana, na kung saan yung babaeng Samaritana nakapokus doon sa literal na tubig, ngunit yung inaalok ng ating Panginoon ay yung spiritual naman, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, kapag kinuha mo ito, tinanggap mo itong tubig na ito, hindi ka na muling mauuhaw. So nagulat yung babae, kaya sabi ng babae, sige, bigyan mo nga ako ng tubig niyan. Yan, tubig na yan na sinasabi mo, sabing ganon. Yan, na kung saan hindi na na tubig. Pero, ang nais ng Panginoong Hesus, ipahiwatig dito, ito po ay spiritual. Na ang isang, makinig, na ang isang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi na po mauuhaw. Amen? Amen ba? Na ang isang tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay hindi na mauuhaw. Ibig sabihin, parati nang may bukal. Di ba? Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ibig pong sabihin, mayroon ng satisfaction, mayroon na pong buhay na walang hanggan. So lahat naman po tayo ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? Amen ba? Taas ang kamay yung hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Parang may nagtaas ah. Taas ang kamay ng lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen. Taas ang kamay ng lahat ng ligtas na, meron ng buhay na walang hanggan. Kaway-kaway dyan. Hello? Di ba? Kailangan, pag sinabing ganun, alam mo, mga kapatid, kailangan alam mo, ligtas na ako. Mai-enjoy ko na yung buhay na walang hanggan pagdating ko doon sa heavenly city. Oh? Ang sarap pala na kung saan yung pagtanggap pala natin sa ating Panginoon ay meron din po palang kaparoroonan, mga kapatid.
Meron din po palang mangyayari, hindi lang basta natin siya tinanggap dito. Bagamat dito, nahihirapan tayo. Bagamat dito, parati tayong minsan nagkakaroon ng kalungkutan. Parati tayong umiiyak, minsan naiiyak. Merong mga problema, merong mga pagsubok. Pero mga kapatid, yung pangako ng ating Panginoong Hesus na sinasabi niya na pagdating nyo sa Heavenly City, yung buhay na walang hanggan ay ma-enjoy nyo. Wow! Ang galing! Excited na ba tayo? Gusto na ba nating umangat? Amen. Di ba? Amen. Okay, tuloy tayo. And then, sa John 7:38-39, sabi diyan, para mas malinaw pa, susugan natin ng John 7:38-39, sabi diyan, at ang na kapag tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, mayroon na po tayong assurance of salvation. Mayroon na po tayong eternal life, binigyan na po tayo ng Espiritu Santo. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw ay naka Jesus, ikaw po ay ligtas na. Amen? Amen. Kung ikaw ay nasa ating Panginoong Hesus, claim mo na yan. Ligtas ka na, mga kapatid. Nasa sayo na ang banal na Espiritu Santo, mayroon na po tayong buhay na walang hanggan. At ang katuparan at ang reality nito ay may enjoy natin sa Heavenly City pagdating doon, mga kapatid. Okay lang, tiis-tiis lang. Huwag mainip. Darating din tayo dyan. Sabi nga ng ating Panginoon, cool ka lang. Darating tayo dyan. Magkikita rin tayo ng face-to-face. Makakasama mo na ako. Araw-araw, gabi-gabi. Makaka-fellowship mo na ako. Kaya habang nandito tayo sa mundo, tuloy lang. Walang bibitaw. Amen? Laban lang. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Sabihin mo sa kanya, huwag kang bibitaw. Yan. Di ba? Continue lang. Kasi, gagawa ang kaaway para ikaw ay huminto. Gagawa ang kaaway para ikaw ay tumigil. Pero dapat, dahil meron ka ng assurance of salvation, dapat nilalabanan mo yan. Lord, hindi ako papayag na hindi ako makararating sa iyo sa araw ng linggo. Umuulan, bumabagyo, lumilindol. Tuloy pa rin ako. Magpupuri ako sa iyo. Magpapasalamat ako sa iyo. Sasamba ako sa iyo. Hindi ko isipin kung ano sasabihin ng aking katabi. Ang isipin ko kung paano kita maluluwalhati. Amen? Dapat ganun yung desire natin, mga kapatid. Nilalabanan natin. Hindi tayo magpapakontrol sa kaaway. Kasi talunan na yan. Ang kaaway. Ang lahat ng mga mananampalataya ay mananagumpay. Amen? Victorious tayo. Kaya lang minsan nagpapakontrol tayo, baka mahina ang espiritu mo. Di ba? Hindi ka parating nakakonect. Minsan lobat ka na, iisang bar na lang natitira sa'yo. Ayaw mo pang kumonect sa ating Panginoon. Hinahayaan mo pa, hanggang sa magpula na yan. Pagdating nun, wala na, patay na. Kaya pag dumating ang temptation, andali mong mahila. Pag dumating ang problema, andali mong makontrol. Doon ka na lang sa isang tabi, sa isang sulok, ngungoy. Pero, kung malakas ang connection mo sa ating Panginoong Hesus, parati ka nananalangin sa Kanya, parati ka nagbabasa ng Kanyang salita, ano man ang dumating na problema, ano man ang dumating na mga pagsubok, ano man ang dumating na mga tukso, mapapagtagumpayan mo yan dahil ikaw ay na-connect sa ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan lang ba yung kaya nating ibigay na palakpak sa ating Diyos na buhay? Kaya ba natin sumigaw ng hallelujah? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kapag sa Panginoon, dapat ibinibigay natin yung the best natin. Di ba? Alam ni Lord, sabi nga, hindi ako nananatili sa isang lugar bagko sa lahat ng dako ako'y naroon. Kasama natin ang ating Panginoon ngayon. Nakikita niya kung paano ka ngayon nagre-response sa Kanya. Amen?
Hindi yung pag sinabing, palakpakan natin ang ating Panginoon, parang ang hina mo lang pumalakpak. Nakikita ka ng Diyos. Anak, yan lang ba kaya mong ibigay na palakpak sa akin? Paano ka makakarating sa Heavenly City? Di ba? Baka pagdating sa Heavenly City, ganyan din palakpak mo. Pagtatawanan ka ng mga anghel doon. Di ba? Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! So yan. So ibig sabihin, yun yung katuparan na ma-enjoy natin yung ating buhay doon sa Heavenly City. Po talaga. No? Mga kapatid. Pangalawa, ano yung una? Unang katotohanan? Nakalimutan na. You will enjoy eternal life. Amen. Pangalawa, there are no more isinumpa. Huwag mong tignan yung katabi mo. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, sa Heavenly City, wala na doong makasalanan at wala nang isinumpa. Bakit? Sabi sa Revelation 22:3, wala roong makikitang anumang doon sa Heavenly City, yung tunay lang pala talaga ng mga mananampalataya ang makakapasok doon. Mga kapatid, wala na roong makasalanan. Bagamat dito sa mundo na ating ginagalawan, maraming makasalanan, pero doon pagdating natin doon, talagang masasala. Mga kapatid, masasala ang lahat ng mga mananampalataya na papasok doon sa Heavenly City. Di ba? Mga kapatid, bakit po? Nasaan na yung mga sinumpa? Saan na napunta yung mga sinumpa? Bakit wala na po doon sa Heavenly City? Bakit wala na doon sa Heavenly City? Saan sila mapupunta? Tignan natin sa Matthew, Aklat Bunak Matthew 25:41. Sabi niya, sa Aklat ng Mateo, chapter 25, verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di mamamatay at inihahanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Amen? So malinaw, mga kapatid, bakit nawawala? So malinaw, mga kapatid, sabi niya, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So, aware tayo mga kapatid. Aware tayo dapat. Baka mamaya mangyari sa atin yang sinasabi ng ating Panginoon sa sa Aklat ng Mateo chapter 25 verse 41. Dapat alam natin yung buhay natin. Alam natin kung ano yung katayuan natin sa harapan ng ating Panginoon. Kasi hindi mo na pwedeng sabihin kapag sinabi ng ating Panginoon na lumayo ka, wala ka na magagawa. Meron na sa iyong hahatak. Kaya nga, dito pa lamang sa lupa, piniprepare na tayo ng ating Diyos. Sinisiyasat niya yung ating mga puso. Pinapaalalahanan niya tayo, tinuturoan niya tayo. Pero, nasa sa atin pa rin yun, desisyon pa rin natin. Meron tayong kalayaan na mamili kung ano ba. Di ba? Amen ba? Hindi ko kayo kilala ko lang kayo sa pangalan, pero God knows. Alam ni Lord ang nilalaman ng ating puso at kilala niya ang bawat isa. Na pagharap natin sa Kanya, huwag lamang sana na ang buong Jebrim family ay merong sabihan ng ating Panginoon na lumayo ka sa akin, huwag naman sana. Dapat ang buong Jebrim family pasok. Amen? Amen ba? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, ako yon. Amen. Praise God. Di ba? Amen. So wala na pong isinumpa doon sa Heavenly City, mga kapatid. Dahil
nandoon na po sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, inihiwalay na talaga yung mga hindi sumusunod, hindi ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. So nauunawaan po natin sa langit po, malinis, payapa, walang panganib, walang away-away, wala na doong kaguluhan, wala ng gera, wala ng karahasan, walang problema sa kaharian. No? Ibig palang sabihin, kung dito sa mundo na ating ginagalawan ay minsan may away-away, may kaguluhan, may mga problema, may mga pagsubok, may mga bagay-bagay na nangyayari, may inggitan, mayroong siraan, pero pagdating doon sa langit, talagang wala na, hindi na natin sila makakasama. Yung mga nagmamarite sa'yo, di ba? Yung mga nag-aargabyado sa'yo, yung mga gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi magaganda, akala mo tunay na kaibigan, pero pag pala, may paninira pala, pero pagdating doon sa langit, wala na sila. Kaya tiis-tiis lang tayo, mga kapatid. Tuloy lang tayo, walang bibitaw. Sa Panginoon, walang bakasyon. Tuloy-tuloy yung paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Hindi basihan kung gaano ka nakatagal sa simbahan, mga kapatid. Ang basihan kung paano mo ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Di ba? Tagal-tagal mo na nga sa simbahan at tagal-tagal mo na umaattend, pero ganun pa rin ang buhay mo. Pero makita mo yung mga bago, talagang nandun talaga yung tunay na transformation, nagbabago talaga. Anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is joined to Christ, is a new being, the old has gone, the new has come. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na, wala na yung luma. So bakit hanggang ngayon, luma ka pa rin? Di ba? So dapat tayo na mga mananampalataya na tunay na tumanggap sa ating Panginoon, tayo dapat ay nababago na talaga. Amen? Amen? Wala nang lumalabas sa ating mga labi na mga puto kutsinta. Di ba? Yung mga ganyan. Dapat wala na yon. Hindi na natin inaano yun. Hindi na lumalabas sa atin yun. Kasi yung labi natin, ginagamit natin pagpupuri sa Panginoon yan. Mga kapatid. Amen ba? Hindi na tayo nag-iisip ng mga bagay-bagay na hindi magaganda na makakita ka lang ng mga dumadaan dyan, lalo na sa mga kalalakihan. Tinignan mo isang beses, sinundan mo pa uli ng tingin. Kasalanan na yon. Dapat hindi na yan. Amen? Amen ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung mga isinumpa na yon ay talagang nandun na sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin doon, napakagandang lugar po ito. Ito po yung magiging buhay natin sa darating na panahon. Wow! Di ba? Excited na ba tayo? Sabi niya, ito na yung magiging buhay natin sa darating na panahon. Wala na doong makasalanan, no? Isinumpa, kaya hindi po yan katakot-takot na lugar. Hindi ka na matatakot doon sa lugar na yon. Kundi, masayang lugar po iyan, mga kapatid. Amen? Pangatlo, our life is pagsamba sa Diyos. Amen ba? Ang buhay natin doon ay ang pagsamba sa Diyos. Amen? Amen. Wala ka nang gagawin doon kung hindi magpuri, sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. So bakit? Tingnan natin sa Revelation 22:3. Sabi diyan, wala tayo na mga mananampalataya, mga kapatid, kaya nga kapag nandito ka, mag-practice ka ng sumamba sa ating Panginoon. Hindi ka nga makapagtaas ng kamay sa ating Diyos. Praise and worship, di ba? Hindi ka nga makatalon sa ating Panginoon. Hindi ka nga makasayaw, hindi ka nga makapalakpak. Paano ka makakapasok sa Heavenly City? Di ba?
ang buhay mo doon. O sige nga, pagpasok mo sa gate, alam mo, tanungin ka, sige nga, nag-aaral ka na ba sa baba kung paano mag-worship dito sa loob? Tanungin kang ganyan. Opo, sige nga, sample nga. O, paano mo ngayon ipapakita kung paano ka mag-worship, mag-sample? Di ba? Sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang magiging sentro ng ating buhay doon sa Heavenly City ay ang pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya dito pa lang dapat sanay ka na sa pagsamba. Amen? Kaya ba natin yon? Hallelujah! Di ba? Kaya nga dito, pinapractice na tayo. Dito pa lang pala, ito pala yung training ground natin. Nakapag-aaral ng Sunday, bago pala yung Word of God, meron munang pagpupuri, meron munang pagsamba sa ating Panginoon. Paano ka makakapasok sa Heavenly City? Mga kapatid, hindi mo nga maitaas ang kamay sa ating Panginoon. Hindi ka nga makasigaw ng hallelujah. Hindi ka nga makapalakpak sa Kanya. Di ba? So dapat, dito pala, ginagawa mo na yun. Lord, magpupuri ako sa iyo. Sasamba ako sa iyo. Hindi ko isipin kung ano yung sasabihin ng aking katabi. Gusto ko maluwalhati kita. Gusto ko mapangiti kita. Dapat ganun, mga kapatid. Dahil doon sa langit, yun po pala ang buhay natin talaga. Pagsamba. Di ba? Yun yung magiging buhay natin na mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kung dito sa mundo, ay wala ka lagi sa church. Di ba? Hindi ka umaaten sa simbahan, hindi ka sumasamba, wala kang paglilingkod sa Diyos. Paano ka papapasukin ng Panginoon doon sa langit, mga kapatid? Di ba? Isa pala yon sa qualification ng mga mananampalataya. Yung tunay na pagsamba, yung tunay na pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. So, doon, ang ating buhay ay pagsamba. Dito nga, tinatamad na tayo. Tandaan po natin, ang makikinabang po sa langit ay yung mga tunay na worshiper, mga kapatid, ng ating Panginoon. Kapag tatamad-tamad na worshiper, hindi yan pwede doon, mga kapatid. O dahil ang buhay doon ay pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So kailangan, tayo po naman mananampalataya, tayo po yung tunay na worshiper ng ating Panginoon. Dapat pag-aaraw ng linggo, excited na tayo na magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Hindi tinatamad-tamad. Amen ba? Hindi nalilate. Amen? Palakpakan mo yung sarili mo, hindi ka nalilate. Hallelujah! Hindi natin pinagkaantay ang Diyos. Dapat maaga pa lang, nandito na tayo. Para pag oras na ng pagpupuri sa ating Panginoon, makasama ka. Amen? So kung parati kang late, nung mga nakaraang araw, sa susunod na linggo, ikaw na yung pinakamaaga. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Kaya nga, dapat parati tayong excited, ano doon yung galak natin na magpuri sa ating Panginoon. So, amen? Nakailan na tayo? Pangilan na? Pang-apat. Okay, ito naman yung pang-apat. Ito maraming nagtatanong dito. Kung ano talaga. Sabi diyan, we will hindi yung bagamat dito, ano kaya itsura ni Lord? Talaga bang may bigote siya, di ba? Talaga bang mahaba yung balbas niya? Talaga bang mahaba yung buhok niya, di ba? Ano kaya itsura niya? Meron na bang nakakita sa atin ng itsura ng ating Panginoon? No, amen. Wala pa. Dahil hindi ka pa nakakapasok sa Heavenly City. No? So, ibig sabihin, pag nakapasok ka doon sa Heavenly City, wow! Makikita mo na yung pakakasalan mo. Praise the Lord! Hallelujah! Talagang makikita mo na siya ng mukhaan. Hindi ka na puro isip ng isip. Ano kaya itsura? Ano kaya suot niya? Andoon talaga. Kasi sabi diyan, no? Sa Revelation 22:4. Tiki nga. Sabi diyan, makikita
excited na makikita na natin talaga yung Diyos na ating sinasamba, yung Diyos na ating pinupuri, pinapasalamatan, itinataas sa ating mga buhay. Andun na talaga, makakasama na natin siya. Makikita nila ang kanyang mukha, di ba? So maraming nagtatanong, ano ba yung anyo ng Diyos? Ano ba ang mukha ng Diyos? Itong mga katanungang ito ay masasagot po yan pagdating natin doon sa Heavenly City. Pagdating doon sa langit na ating pupuntahan. Dito po, hindi natin masasagot yan, pero kapag nandoon na po tayo sa Heavenly City, lahat ng katanungan natin ay masasagot na po yan. Dahil makikita na po natin ang mukhaan ng ating Panginoong Hesus. Wow! So ibig sabihin, makikita na natin ang kanyang anyo. So dahil makikita na natin ang kanyang mukhaan, ibig sabihin, lagi natin siyang makikita. Mga kapatid, magpakailanman. Wala na tayong alalahanin sapagkat tiwala tayong nandyan siya lagi sa atin. Amen? Amen ba? Amen. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. So patunay lang ito mga kapatid na totoong nasa Diyos na tayo magpakailanman. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, makikita na natin doon ang Diyos magpakailanman. Kasama na natin siya pagdating natin doon sa Heavenly City. Sino na yung gustong makarating sa Heavenly City? Amen. Diba? Dapat amen. Praise the Lord. No? And then, number 5. Mabilis natin, ha? Sige, ayos lang. Sige, number 5. Anong sabi dyan? There is no... 22:5. Doon no? Siya rin ang gumawa ng dilim. Siya yung gumawa ng araw at siya rin ang gumawa ng gabi. So doon po, mga kapatid, sa kaharian niya, siya na rin po ang mga kailangan. So doon po, siya na rin po ang maglalagay doon ng gabi. Para ano pa? No? Para ano pa at bakit mga kailangan pa ng gabi sa langit? Para ano pa? Si Lord ang designer. Si Lord ang designer po niyan, mga kapatid. So alam niya kung paano magliliwanag ang kalangitan ng walang araw. Di ba? Grabe ang wisdom ng ating Panginoon. Grabe ang kanyang karunungan. Kahit hindi siya maglagay ng araw, alam niya kung paano magliliwanag yung buong kaharian. Di ba? So ibig pong sabihin, laging maliwanag talaga doon. Amen? Amen ba? Doon sa Heavenly City. Hindi ka na mababahala sa bayarin sa kuryente. Di ba? Kasi nga, di ba, pagdating ng gabi, magbubukas ka na naman ng ilaw, di ba, gagamit ka ng kuryente. So doon, pagdating doon, hindi ka na mababahala sa bayarin sa kuryente. So dito po mga kapatid sa mundo ay talagang mababahala tayo kapag magkakaroon tayo ng maraming alalahanin, problema kapag tumataas po yung ating bill. At wala na rin pong doong, wala na rin po doong araw, wala na ring buwan, at wala na ring taon. Wala na ring day, month, at year doon. Para sa ano pa? At meron. Ibig sabihin, para sa ano pa? Eternity na po yun ating pupuntahan. Pangwalang hanggan na yon. Kaya hindi mo na kailangan na magbilang ng araw, hindi mo na kailangan na magbilang ng buwan, hindi mo na kailangan na magbilang ng taon. Di ba? Bilang ka ng bilang ng araw, katapusan na naman. Bayarin na naman. Ako, isip ka na naman. Malapit na naman dumating si Judith. Di ba? Tayo, so yun yung parating iniisip natin.
So doon po ay wala ka nang iisipin. Kasi nga po, para ano pa, eternal na yon. Pangwalang hanggan na yung ating pupuntahan. Sa ating kasi, ang gabi po ay yung nagpapahiwatig na mayroon na namang susunod na araw. Di ba? Pagdating ng gabi, kinabukasan, meron na namang susunod na araw. So yan po sa kalendar at magdadagdag na rin yun ng edad natin kinabukasan. Amen? Di ba? Pero doon po sa langit, ang sabi ng Bible, wala ng gabi. Ibig sabihin po, mga kapatid, wala tayong bibilanging araw, taon o buwan. Amen ba? Hindi na madadagdagan ang iyong edad. Amen ba? Ibig sabihin, yung edad mo, kung ano kang nandoon sa langit, yung ka na panghabang buhay, panghabang panahon. Di ba? I-picture nga natin, di ba ang sarap, mga kapatid, kapag ganoon na yung buhay natin doon sa heavenly city. Di ba? Kaya lang ang tanong, qualified ka ba? Di ba? Makakarating ba talaga ako sa heavenly city? Mga kapatid. Makakapasok ba ako doon sa holy city o sa bagong Jerusalem? Search your heart, mga kapatid. God knows. Alam ni Lord kung ano ang ating puso. Okay. Hindi naman tayo pipilitin ng ating Panginoon. Will mo yan. Ginawa mo yan. Hindi naman pwedeng magbunga ng santol, yung puno ng mangga. Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kung ano yung ginawa natin dito sa mundo, pagdating doon, yun din yung ating aanihin, mga kapatid. Reminder, paalala sa bawat isa. Huwag po tayong maging palagay, wala pa yan. Hindi pa mangyayari yan, sabi lang yan. Mga kapatid, hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong araw, anong oras, anong buwan darating. Pero sinasabi ng Bible, darating ating Panginoon. Madalas sinasabi ng ating pastora na kawawa yung maiiwan. Hindi po tayo tinatakot. Ito po ay paalala, reminder, dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi sa bawat isa. Huwag po tayong maging pakontento. Maging aware tayo. Siyasatin natin yung ating mga puso. At ikaw lamang ang nakakaalam niyan at ang ating Panginoon. Amen? Amen ba? Parang biglang natahimik. No? Palakpakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Pero alam ko naman, ang J-Brim family, saan mang dako mayroon na J-Brim, lahat tayo ay makakapasok sa heavenly city. Amen? Amen ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pasok tayo lahat. Qualified tayo doon sa heavenly city. So yun po, mga kapatid, ibig sabihin, eternal life na po yung ating pupuntahan, eternal place na po yan, mga kapatid, walang hanggang lugar po yan. Ano po yung sabi sa aklat po ng Pahayag, chapter 22, verse 5? Sabi diyan, do'y wala. Nakalas natin, number 6. Wow, ang galing talaga. Ibig sabihin, talagang panghabang buhay. Sabi diyan, do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilaw, liwanag, araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at, sabi diyan, maghahari sila magpakailanman. Now, ano po yung ibig sabihin diyan na maghahari sila magpakailanman? Ano po yan? Ano ang ibig sabihin maghahari sila magpakailanman? So hindi po ibig sabihin nito na tayo'y magiging hari doon sa kalangitan at maghahari-harian sa langit. Ang ibig sabihin nito,
nakasama tayo, kabahagi tayo, mga kapatid, namamayan po tayo ng kaharian. Wala nang ibang option ng mundo o lugar, mga kapatid. Langit na lang ang lugar ng mga ligtas. So, ibig sabihin, kabahagi tayo doon sa kaharian ng Diyos, doon sa Kingdom of God. Amen? Di ba? Ibig sabihin, doon ka na talaga nakatira. Permanente ka na doon. Hindi ka na pabago-bago ng address. Hindi ka na palipat-lipat pa. Di ba? Permanente na yung bahay na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon, ng ating Diyos na sinasamba. Hindi ka na iiyak. Hindi ka na luluha. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na mamamatay. Mabubuhay tayo doon ng walang hanggan. Amen? Amen ba? Di ba? Dito sa langit, dito sa lupa, di ba? Minsan, naiiyak ka pa, naluluha ka pa, nalulungkot ka pa. Minsan, nagkakasakit ka pa, pero doon, yung buhay natin doon talaga ay pangwalang hanggan na talaga. Di ba? Ang sarap, mga kapatid, yung ipinapakita ng ating Panginoon na patutunguhan talaga ng tunay na mananampalataya. Di ba? Napakasarap na kung saan tayo nga ay meron ng buhay na walang hanggan. Okay. Pahayag 21:3-4, ano yung sabi? Revelation 21. Sige nga, pakibasa natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Praise the Lord. Di ba? Yan yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos nasa piling ng mga tao. Tayo yun, yung mga mananampalataya. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila. Ibig sabihin, si Lord talaga yung makakasama natin doon. Mga kapatid, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin, ano yun? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen? Pangako ng ating Panginoon yan. Sinungaling ba ang Diyos? No, amen. Mga kapatid, gagawin niya yan. Doon sa tao talaga na nagtiis, nagpatuloy, hindi tumigil, ginawa yung kalooban ng ating Panginoon, sinunod yung lahat ng mga ipinagagawa niya, dumating yung mga bagyo sa kanyang buhay, dumating yung mga problema, dumating yung mga pagsubok, nagkaroon ng sakit at karamdaman, pero patuloy pa rin siyang naglilingkod sa ating Panginoon. Siya po yun. Nagsakripisyo ng kanyang buhay, pinepersecute ng mga kaibigan, iniwanan ng mga kaibigan dahil sa kanyang pananampalataya o ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang asawa, pinipigilan minsan na wag nang umattend, pero hindi niya sinunod yun. Ang sinunod niya kung paano niya mag-glorify ang ating Panginoon at siya ay yung naging qualified na makarating sa heavenly city. Ano sabi ng ating Panginoon doon? Papahirin niya. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So ibig palang sabihin, yung mga nangyayari dito ngayon sa ating mundong ginagalawan, kung ano man yung nangyayari sa atin, kayang alisin ng ating Panginoon yan pagdating natin doon sa heavenly city. Wala nang alalahanin. Wala nang paghihirap. Wala nang awayan. Wala nang inggitan. Wala nang siraan. Ang gagawin na lamang natin doon, magpupuri, sasamba sa ating Panginoon.
Dahil tayo yung tunay na worshiper ng ating Panginoon. Kaya dito pa lang, pinapractice na tayo ng ating Panginoon. Kaya kanya ginigising pa sa umaga, may dakilang plano pa siya sa iyo. Kaya kanya binibigyan ng kalakasan, gusto niya magamit ka pa niya. Kaya ka pa niya binibigyan ng mahabang buhay, dinagdagan pa ang ating buhay. Dahil ang Diyos ay mayroon pang dakilang pagkakatawag, hindi pa tapos yung pinagagawa. Paano tayo makakapasok sa Heavenly City kung minsan wala ka sa church? Minsan, oras ng pagsamba, tinatamad ka pa. Hindi mo nga maidilat lang iyong mata, nandun ka pa rin sa banig. Nakahiga ka pa rin. Mga kapatid, naluluwalhati ba natin ang ating Panginoon kapag ganun yung ginagawa natin? Ikaw at ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung paano natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kung paano tayo naglilingkod sa Kanya. Wag naman sana mangyari na kapag tayo ay humarap sa Kanya, hindi tayo makapasok-pasok doon sa heavenly seat na sinasabi ng ating Panginoon. Ang sakit. O yung mga mahal natin sa buhay. Gusto lamang ba natin na tayo lang yung makakapasok doon sa heavenly city? Eh paano yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin nabahaginan ng Kanyang salita? Yung mga mahal natin sa buhay na hindi nakakilala sa ating Panginoon, mga kapatid, saan sila pupunta? So, may pagkakataon pa, may oras pa, may panahon para gawin natin kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon. Nasa sa atin po yan, mga kapatid. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap. Every Sunday, meron tayong pag-aaral ng salita, nakikinig tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Ang tanong, isinasapamuhay ba natin yung mga salita na Kanyang naririnig, na ating naririnig? Wake up, mga kapatid. Kung gusto natin talagang makapasok sa Heavenly City, pinakita ng ating Panginoon, yung ating magiging buhay doon, buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan, wala nang gabi. Wala nang makasalanan, wala nang isinumpa. Wala nang pagtangis. Ang gagawin na lamang natin doon ay magpuri, sumamba sa ating Panginoon. At sa atin pa rin, desisyon pa rin natin po yan. Tayo po tumayo at minsan pa, awitan natin ang ating Diyos na buhay. Pwede ba nating awitin yung puso ko'y iyong sinisiyasat. So habang inaawit natin to, mga kapatid, taas po natin yung ating kamay sa Kanya. Tapos mag-focus tayo sa Kanya. Magpasiyasat tayo sa mga bagay-bagay na kung saan, yun pa rin yung mga bagay-bagay na nagagawa natin na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanyang harapan. Search our heart, mga kapatid. Gawin nating personal na panalangin to sa ating Diyos na buhay.